good to see you. Welcome to my channel, AB7 Trader. How can I help you? Gusto niyo bang matuto about stock market, technical analysis, tips and strategies? So, don't forget to subscribe my channel, then click the notification bell dahil every week nag-upload tayo ng 3 minimum videos about stock market. So guys, good evening. So ito na naman tayo, technical review saka konting aral ng fundamentals regarding sa nagdaang trading days dito sa Philippine stock market. So nung mga last hour ng PSE, so medyo nakabawi ang ating PSE ngayong araw. So nagkaroon siya ng nagkaroon ng gain of points. So under that, meron mga stock na nagkaroon ng trending din. So ang mga stock na to ay sina CHP or Cemex Holding Philippines Incorporated, FNI Global Nickel Holding, IRC Philippine Infradebt Holding Incorporated, Merrimart Consumer Corporation, Tech Certic Holding Philippines Corporation, TEL or PLDT Incorporated dito, CMM Holding Corporation, Nickel Asia Corporation, saka Now Corporation. So ito yung mga naging trending ngayon at yung CPSE na PSE index natin na medyo nakabawi ng kahit paano ng points ng last hour ng trading hour. So yun ang napansin natin kanina. So guys, tingnan natin yung ating Instagram at reviewin natin yung mga technical indicator at ano ang mga pwedeng possible na ibigay sa atin ito at kung anong possible na mangyayari kapag nilagay natin yung fundamentals din sa mga stock na to. So guys, punta tayo sa ating Instagram. So guys, nandito na nga tayo sa ating Instagram. So yun nga, yung tulad ng sinasabi ko kanina na nagkaroon nga siya ng gain of points na 9.86 points or equivalent na 0.17%. Ngayon guys, medyo pero nasa 5,953.44 points pa naman siya. So near in 6,000 pa rin naman at yung higher low niya is na points is nandito ngayon after pandemic is nandito sa kan yung last higher points niya is na green can is nasa 6,150 6,156.45. So possible either baka next week or hanggang Friday, so baka possible na ma-meet niya to o ma-break niya. So sana magtuloy-tuloy ang ating green ng PESI. So siguro medyo nung nakaraang kwan kasi guys ng nakaraang araw, so Friday or Friday saka kahapon, so medyo napansin ko kasi nag-trade ako sa mga global market. So napansin ko na medyo maganda ang galaw ng mga lalo yung US market. So green yung mga kanila index nila at yun nga siguro naapektuhan yung galaw ng ating PESI sa yung itong medyo may mga foreign investor tayo na medyo umalis yata or sa ating PSE guys. Nagkaroon ng pagkuhan mga foreign investor to guys sa ating PSE. So you know 463 yung net foreign business investors to guys So 400 negative na bawasan tayo, nag-exit na yung halos 400 million so value ng mga investor dito sa ating Pilipinas ngayong araw. So kasi maganda yung galaw nga ng US market sa China guys. So may mga news kasi nababasa tayo sa na medyo maganda yung nag-indication nun sa mga global market. Kaya nag-try tayo na doon muna tayo magliwaliw sa ating pag-trade sa global market at ngayon sa PSE is medyo looking good na naman siya. Medyo nagkaroon ng green candle at ngayon is medyo magandang bantayan yung mga stock dito. So ang tingnan natin guys is yung mga nag-trending ngayon. So unahin natin si CHP. So CHP guys, so medyo bullish yung pagtaas nito. So nung after niya na yung magmula dito sa pinaka-bottom niya almost 0.89, so halos tuloy-tuloy yung pag-uptrend niya. So halos mag-downtrend man pero na-sustain niya pa rin. Yun nga lang, ang kanang nito is negative 92.76% yung net income niya compare nung first quarter. So medyo
medyo bumaba na halos almost 100% kasi 92.76 na ang nabawas sa net income niya. So, yung total revenue mo na 3.99 billion, tapos net income mo lang doon is 45.9 million. So, medyo maliit yun guys. So, baka maraming expenses kang nagawa o baka naapektuhan nito ng pandemic. So, tingnan natin guys ang kanyang Bollinger Band. So, dito sa Bollinger Band niya, guys, napaka-unusual niya. So, masasabi na talaga to na overbought na yung company na to. At kino-confirm naman niya ng RSI niya. So, yung RSI mo is nasa above 80 na. So, possible, hindi na siya profitable na mga na stock. So, yun nga. Kaya hindi rin ako nagte-trade sa mga stock ngayon guys dito sa stock market. So, medyo sa Philippine stock market kasi medyo tinitingnan ko nga yung mga paborito kong mga stocks. So, halos lahat is medyo nasa overbought situation na rin. So, tulad ng mga nag-trending ngayon guys. So, ilan dito is mga stock na pinagtitradean ko. So, ngayon guys, itong si CHP is medyo overbought na yung technical niya na binibigay niya. So, yun nga, yung ating masasabi lang dito is negative siya ng 92. Yung income niya, kumita pa naman pero negative ng 92.76% at nasa overbought scenario na siya. So, as a trader, so hindi na rin siya hindi na siya profitable para sa akin kasi nga yung RSI sobrang overbought na sa 82 na 82.69 69.59 na yung RSI niya. So, possible na magka-down rin na to. So, ang inantay ko nandito guys is magkaroon ng tinatawag dito yung magkaroon ng pagbaba. So, yun ang binabantayan ko. So, ngayon nga, red candle na rin siya. So, yung volume niya is nag-red na rin. So, possible na meron na, hindi ko alam kung nagba-buyback to o na buyback na siya yung company. So, yun ang hindi ko makuha ng si Green eh. So, possible, maraming sila nag-take profit na dito guys eh. So, napapansin nyo, kahit hinila niya papatas yung volume pero hinihila na siya sa bababas, pero possible bukas Miyerkules August 26, 2020, so possible na downtrend, may pagbaba na talaga so si CHP. So isa rin to sa mga binabantayan ko kasi nag-exit ako dito, so nasa point 90 99 pa lang siya eh. So ngayon medyo mataas na yung kanya yung part na yun. So dito pala ako nag-exit nung guys kasi medyo hindi ako sa galaw niya nung mga time na yun kasi nga sobrang baba ng kanyang yung mga price niya, so yung pagbagsak niya, so halos nalagpasan niya pa yung yung tao dito yung time na may COVID. So yung unang day na nag-declare ng lockdown, so medyo nalampasan niya pa tayo kaya medyo nag-exit na ako nung point 99 pa lang. So yung sunod guys si dito, ito guys si dito ang maraming magandang nangyari sa kanya kasi nga unang-una nag-gap up siya. So possible ang gap up nito kasi gawa ng news na nangyari. So alam niyo naman natin siguro na itong si dito is a third telco at ngayon approved na yata sa Congress yung yung franchise na 25 years niya. So isang magandang indication na magiging operational na siya sa so magandang ang indication ng fundamentals niya. At isa pa sa mga nabasa ko rin yung company na to, yung may hawak ng company to, yung pinaka-CEO niya, parang interesado siya doon sa pagbili sa Sky Cable na binibenta. So may nabasa ako na article na tatlo sila na possible yung isang rin Dennis Anthony Oiden yung pangalan niya na taga Pampanga at yung si Ayala, interesado sila na bilhin yung Sky Cable. So maging kung nasa telco na siya, so possible nga na tulad ni Pangilinan is din na siya doon sa television, so sa mga sa TV. So isang magandang indication din yun. Tulad ng Pangilinan na pinasok niya yung signal na project. So yun ang naging magandang indication doon guys sa kay dito. So sa mga nito, so possible pag nabili niya yun, isa pa rin yun sa magandang at pag operational siya, so possible na magkakaroon to ng pagtaas talaga yung presyo nito. So baka bumulusok pataas yung price nito. So noong time naman na semi-holding pa naman siya, yung semi pa lang siya, so medyo mataas na rin ang price. So baka ma-meet niya pa to guys, ang price na to na-meet niya nung bago nagka-lockdown. So June 28. So ito yung simula na undergoing yata sila na nagbibidding sa pagkuha ng telco. So possible kaya medyo nag-downtrend tong price nito guys. Kasi nga yung nangangailangan sila ng investor. So ngayon, ang downtrend dito, nasa overbought na siya. Pero
almost overbought pa lang naman. Pero para as a trader kasi, hindi na siya maganda sa akin eh. Kasi nga, ang bilang trader ako, ang RSI ko na binabantayan is dito, below 50. Diyan, pag below 50 ng RSI, pwede na ako maglaro diyan niyan kapag nakita ko yung paggalaw nito is medyo volatile. So, up and down, doon, gumagalaw na ako. So, yun ang aking mga palatandaan as a trader. So, si dito guys, may almost nasa scenario na siya ng overbought at ngayon, medyo gap up siya. So, possible itong time na to, ang iba dito, nag-take profit na. So, kasi napansin ninyo, medyo ma, ma mababa na yung price niya dito. So, kung nakabili yung mga nandito, so kung ginamit nila ang technical na Bollinger Band at napansin nila to na medyo magko-cross at bumili sila dito, so possible dito nga dyan guys is magte-take profit ka. At kung mapapansin mo, yung RSI mo is medyo going overbought na. So possible na mag-exit ka na dyan. Hindi mo nahihintay hindi ka na mag-greedy play na above RSI pa yung gagawin mo. So, yun ang napapansin ko dito. So, sumunod guys, si FNI. So, pero nickel. So, yun nga, gap up na naman siya. Bumalik na naman siya after niyang bumaba nung time na yun. So, August 11. Yung nearly naman siya sa overbought is medyo nag-downtrend siya. Then, ngayon, medyo uptrend naman siya. So, yung mga sumakay sa part na to, so baka possible ito, na nagtitake profit ngayon. So, 2 days na siya na may profit guys, oh, na binibigay is almost maganda yung indication niya. At yun nga, ang kwan lang sa kanya is medyo overbought na rin ang kanyang, nearly overbought na rin siya. So, yun ang hindi rin siya magandang stock. So, pag tradean as a day trader. So, kaya yung galaw ko ngayon guys is talagang nakafocus muna ako sa global market at dito sa PSE natin is monitoring lang ang ginagawa ko. So, maganda naman ang naging second quarter earnings nito guys is 353.74 million or 46%, 46.77% compare dun sa first quarter niya. So, possible ngayong third quarter is medyo malaki na yan kasi kung papansin niyo is from June na report, so hanggang September possible bago mag September katapusan. So pag nagtuloy-tuloy ito guys, may pagtaas pa to ang kanyang maibibigay. So siguro kung i-break niya man tong RSI 70, so possible may uptrend pa siya na ibibigay. Pero as a trader, hindi na rin siya maganda sa akin na pag-trade na stock. So medyo marami naman stock diyan na pwedeng pag-trade, pero ang kuha ko kasi guys is medyo maganda kasi mga fundamentals nito. So maganda yung demand ng nickel sa ibang bansa, sa global, magandang demand ng nickel. At isa pa, ito is involved to sa mining yung company na to. So yun ang fundamentals. Kaya ang hinihintay ko lang guys, as ako bilang nagmo-monitor muna ng mga stock, is yung mag-downtrend siya. So nung nag-downtrend kasi sa guys, hindi ko siya nasakyan kasi medyo nag-volatile yung galaw niya eh. Kung mapapansin nyo, nag-up, up, down eh. Yung ngayon, biglang nag-up, so hindi ko siya nasakyan. So ngayon, waiting pa rin at still looking pa na ako dito sa company na to. So, IRC, so Philippine Infra Debt Holding Incorporated, so involved sa construction, so medyo overbought na. So, medyo unusual yung pagtaas niya ng price ngayong araw, 1.02 to 1.16. So, napaka-unusual niyan. Sa technical indicator na tinitingnan ko, medyo hindi maganda na rin na ma-position pa dito kasi nga overbought na siya at mapapansin mo nang galing dito sa 0.90, then medyo unusual yung galaw ng mga price niya. So possible na may downtrend na tong yung RSI RCI na to. So possible kasi 14.85%, so possible na pumasok to sa top gainer. Top gainer nga siya sa 14.85% ang naging kanya yung gain niya ngayong araw. So possible na may down na siya. Pero ang kanya guys, ang negative niya lang dito, net income niya is negative 20.85 million. So possible yung operational expenses niya is mas malaki compare sa revenue niya. So total revenue niya is 2.88. So hindi niya siguro na meet. So nga, apektado to, Philippine Infra Debt Holding Incorporated. So possible yung mga sinusuportahan nito ng mga company, so yung mga involved sa construction. So alam niyo naman nangyari sa construction. So ngayong July lang din pinayagan yung iba. So at then naman nung before ng
Ngayon, after August naman is nag-lockdown ulit. So, tigil na naman sila. So, wala pang isang buwan na operation, tigil na naman. So, yun ang aking nakikita dito guys. Ang naka-apekto dito is yung pag-lockdown ng kwan. So, negative siya ng almost 48,000. 48,298.66%. Yung 20 million is equivalent ng 48,000. So, medyo hindi siya magandang kwan indication. So, yun nga, medyo maganda kasi yung price niya. Nandito pala sa 2.6 ito ang pinaka-high niya. Nasa 2 point something, above 2 point something. So, biglang bumulusok siya. So, possible, nag-retrace pa siya na nagigain pa siya ng kanyang price. So, possible na kwan pa siya, yung tadi ito, yung hanap pa ng mga investor to guys. So possible nga yung mga investor siguro lumabas dito sa PSE. So possible isa ito sa mga naapektuhan ng mga kwan kasi more on construction kasi halos naman talaga ngayon nagbo-boom sa atin is construction saka mining. So diyan umiikot yung mga company. So mapapansin rin natin yun kasi gawa nga ng marami tayong pinapagawang mga building sa build. So yun ang mga naapektuhan. So yun din natin masasabi kung bakit naapektuhan itong si IRC. So, congrats na lang sa mga nagkuan dito, nagkuan sa stock na to, naka-take ng profit. So, 9 point na sa 585 trades. So, possible na marami naman trade ang nangyari sa kanya. So, 585 trades. So, medyo malalaki yung mga volume na or may mga trader nga dito na napapansin nga natin dito is may mga trader to dito guys na so yun nakikita natin puro halos medyo maraming trader compare sa mga investor kasi mapapansin natin kung investor ka mapapansin natin yung volume na hawak mo so mas maraming mga trader so congrats sa mga trader na naka-take ng profit dito sa kay RRC or Philippine Infrared Holding Incorporated. So sumunod guys, MM. So sa MM, may isa akong article na nabasa dito na maglalabas to ng magbubukas ng panibagong store. So yun ang indication to. So pero ngayon hindi ko alam kung nag-open na siya. Pero possible na by September yata. So mga naman kasi guys, kadalasan naman kasi mga ganitong business na napansin ko ng mga time na nasa construction ako sa private na gumagawa kami ng building, yung mga company guys, yung mga ganito, yung mga involved sa mga mall, kasi mga ginagawa yung mall dati, so by September, October yung opening nila. So para kung di ko alam kung bakit doon sila nagkuha ng opening. So siguro, yung nga, sabi ko nga sa inyo, yung ghost month yung August. So kadalasan guys, September, October, doon sila nag-o-open ng mga stall nila. So yun ang nakikita ko dito. So simula naggumawa ako ng mga nung nakon ako sa construction, sa building sa private. So yun ang napapansin ko na kailangan may namimit namin na yung requirements na matapos namin yung building, may turnover namin on that time na pag sinabing September sila mag-open, September, October lang sila nag-open ng mga business. So possible guys, baka September yun mag-open yung Merrimart yung isang branch na sinasabi niya na store or basta mall or store siguro kung saan man yun na tawag dito kung saan man siya mag-open. So nabasa ko lang naman yun sa isang article at kagandahan nito guys is yung nga 5.32 or almost 97% ng kanyang kita ang naging income niya, net income niya rin sa second quarter. So ang napapansin ko lang dito guys is nearly na rin siya dito. So near na sa mga sa overbought scenario. So minsan kung napapansin niyo yung galaw ng mga Bollinger Band technical niya is medyo naglalaylo na rin. So mga ganitong galaw kasi guys is minsan kasi pag ganitong galaw either na weakening of trend na yan saka ito yung mapapansin niyo yung mga ganyan na mga graph na line sa lahat ng mga technical. So pag medyo naglaylo na siya guys at yung sumasabay din yung paglaylo nitong mga price, ibig sabihin niyan guys is may pagbago na ng trend. So mapapansin ko dito. So yung kon naman niya, yung itong tadi ito, yung simple moving average mo, moving average 20 mo, halos medyo nasa taas pa na yan siya. So possible baka mag-cross down na rin to guys or pag nag-overbought siya. So yun ang mapapansin ko dito. So ang kuan nito, may ibibigay pa siya naman siya na profit kasi kung imimit niya yung RSI 70 pero hindi ko alam kung gaano kalaki. So
possible kung halos malapit niya na may break to yung part na to. So kasi ngayon guys, ang ako talaga is more on ang ginagawa ko halos 11% pa naman pala guys, so profitable pa naman siya kung i-break niya yan yung part na yan. So yun ang nakikita ko guys na medyo ang mga stock ngayon sa PSE na sa overbought situation sila guys eh. Kaya medyo ako guys monitoring lang muna ako. So ngayon sa pagre-review ko, so tinitingnan ko nga at yung mga nagtre-trending naman is halos sila, yung kadalasan is sila paulit-ulit na mga stock ang nagtre-trending nga gawa ng minimal lang talaga yung operation ng mga business sa atin. So, ang mga nag-ooperate lang naman yun guys, construction. So, ito, yung mga telecommunication company, yung mga yung involved sa mga BPO. So, siyempre, mga gumagamit ng internet yan. So, possible yung mga Globe, PLDT is possible na maganda mga indication ng company na yan. Pero ang tanong kasi dyan is baka marami kasing nasa loob niya ng mga investor o mga trader na nagtitrade dyan. Kaya ang ginawa ko guys, medyo naglaylo muna ako. So, dito sa ating PSE. So, sumunod guys is si Nickel. So, si Nickel din guys, nangyari din sa kanya na overbought siya. So, ngayon, medyo nagkakaroon siya ng panibagong ang galaw nito guys is narrowing yung Bollinger Band mo. So, yung RSI mo is medyo nagkaroon ng pag-flatten or medyo neutral yung galaw niya. So, possible magkakaroon ng sideways ang galaw nito guys. So, ang bantayan natin dito guys is kung ano yung candle na ibibigay niya na susunod. So, possible na hindi na yung pagtaas ng presyo nito is hindi sapat para makapag-take ka ng profit or baka maging mapunta lang yun sa mga P. So dito guys, ang ginagawa ko is under monitoring lang din ako kasi nga itong stock na maganda bantayan kasi nga Nickel Asia Corporation so involved sa mining. So yung nga sinasabi ko, ang mga operation na lang natin ngayon mga kwan is supermarket. So yung construction, mga construction dyan ngayon. So mining ng telecommunication. So yan lang mga ang medyo maganda yung galaw ngayon. So, mga food chain tulad ng JFC, pizza, pero minsan pag nag-MECQ is natitigil din operation na apektuhan sila ng ganun. Pero itong mga to guys is continuous nga ang kanyang operation kasi nga nasa bundok sila. So, wala namang gaanong kwan doon na medyo critical scenario na maapekto sa scenario ngayon na tungkol sa COVID-19. So, dito guys, monitoring tayo kay Nickel kasi nga nearly na rin siya sa RSI 70. So, nanggaling na nga siya dun sa overbought. Then, bumaba siya. Then, ngayon, medyo may paggalaw ng pagtaas yung presyo niya kahapon. So, ngayon, medyo tumaas din. Pero, red candle ang binigay niya. Kasi nga, medyo yung opening niya is yung closing niya hindi mas mababa ang kanyang opening. So, yung closing is mababa sa opening. So, kaya naging red candle siya. So, at medyo 6.99 million lang din at equivalent. So, 1.04k. So, medyo kumukunti na yung nagtitrade sa kanya kasi yung mga nadang araw almost mabot ng 2,000 ang number of trades nito. So, at ngayon, medyo laylo ang senaryo. So, baka may pagbaba to guys. So, monitoring din pa rin tayo dito kay Nickel. So, fundamentals niya. So, yun, magbibigay siya ng dividend. So, Tuesday, August. So, payment, August record date. So, payment, September 4. So, next week nga. So, possible. So, kahapon pa pala to. So, ito, maganda 0.20 to. So, maganda na rin to siguro. At ang iba siguro dito, i-exit na rin iba ng mga trader dito. So, baka lumilipat na nga dito kay dito kasi nga, mas maganda si dito ngayon. Pero, parang overbought, nearly overbought na yung mga company to guys. Kaya, masasabi ko lang sa akin, as nagbabase sa mga technical, so, abang lang tayo sa baba. So, trader lang naman tayo eh. So, sunod guys is Sinaw. Sinaw is may pagbaba ngayon. So, medyo hindi niya na-take na continuous yung kanya yung dito yung candle niya, green candle na nakahag dito sa upper band at medyo yung band niya is medyo nagnaro ngayon. So yung yung lower band, so possible na baka maraming gustong sumabay dito kasi nga baka napansin nila medyo maganda yung takbo, so baka lumipat yung ibang mga traders dyan. So 1.5k number of trades. So, baka kaya possible na hila siguro yung price. So,
baka magtuloy-tuloy yung pagbaba nito guys, kasi minsan si Now is bumababa, saka yung trend niya kung mapapansin nyo is medyo maganda na yung takbo ng trend niya, so baka possible na magkaroon ng downtrend to bukas. So baka mag-continuous to. So maganda na yung kita ni Now guys, almost 10% ng total revenue niya is net income niya. So ibig sabihin maganda yung company naging takbo nito. So sumunod guys, si Tech. So si Tech, bumalik na naman si Tech. So ito guys, may magandang scenario na binapakita si Tech na naman. So crossing, so sa SMA yung candle price, so medyo yung galaw is itong kan is medyo sideways na, so walang neutral ang galaw. So pag ito bumuka guys, nag-widening at green candle to, so possible may profit na ibibigay itong si Tech. So at ito ma-break niya ang RSI, yung RSI 50 niya. So possible pag nag-cross sa RSI 50 at green candle to, so possible na may ibibigay siya na profit at pag widening nito. So yun ang kuha natin kay Tech, napapansin ko. So medyo matagal din siya nag-sideways guys, kung mapapansin nyo. So baka magkaroon to ng trend. So sana ang trend na ibigay niya sa atin is uptrend at green candle. So yun ang ating masasabi ko sa kay Tech. So yun nga, yung price candle mo is going above dito sa moving average 20 mo. So magandang indication ni Tech. So si Tech ang magandang indication guys sa mga ito sa nakita natin ngayon si Tech. Sumunod guys, kaya guys, mas medyo malaki pa yung profit na matitake nito kasi nga yung RSI niya is going above pa lang. So as a trader, magandang indication to guys na magko-cross. So sana mag-cross to ng hanggang Friday, so baka tuloy-tuloy. So profitable lang kanyang ibibigay sa atin. Sunod guys, yung Sutel, yung sinasabi ko nga sa inyo, ito PLDT, Sutel. So isa sa mga company na maganda kang mag-invest kasi nga continuous operation niya, continuous ginagamit ng tao. Kasi nga yung sa load, sa lalo ngayon, more on lahat ng tao is yung tatawag, so yung gagamit ng mga telepono, so at sa bahay lang, internet, so at isa pa yung online yung mga classes. So possible maganda ang takbo ng mga ganitong kwan, at isa ito sa giant company na nagpo-produce ng internet sa atin. So ngayon may kalaban na sila ng pangatlo yung dito. So possible ginandahan na nila yung serbisyo nila guys. So at medyo maganda ngayon ang kanyang tinakbo. So medyo mataas sa 3.43% ang kanyang inangat na ngayong araw lang. So in single day 3.43%. So halos katumbas dito sa part na to. So ang bad news lang dito guys, yung negative lang natin na nakikita is nearly overbought na rin yan siya, at as a trader na small time trader, so hindi naman natin afford yung price niya 1,000 mahigit, almost 1.5. So makakabili tayo dyan siguro 10 kwan. So pag umangat lang siya ng 48, so 480, so medyo may mga kwan pa, may piece ka pa na babayaran. So kasi makabili ka dyan ng mga 100 na kwan stock. So yun lang ang makuan ko. So maganda siya guys sa mga malalaking trader diyan. So medyo malaki yung capital ng mga trader yung tel. So yung kwan niya lang sa kanya is kung trader ka, hindi na siya maganda kasi nga almost nasa signal na siya, nasa red zone na siya guys, na tinatawag. So entering in red zone ka na. So may possible pa naman na hanggang RSI 80 yung tinatawag na overbought sa mga RSI, pero pag tumuntong ka na ng RSI 70, ibig sabihin nasa red zone na yan guys. Ibig sabihin may pagbaba na yan. Kung gumalaw man dyan na tumagal man siya dyan, pero hindi na siya profitable ng time na yon, kasi nga yung galaw niya is baka mapunta lang sa mga piece dito sa binabayaran natin sa pagte-trade, baka doon lang. So possible na waiting pa rin tayo dito sa ilalim nito. So at ang kwan nito, baka isa dito sa nagpaganda nito ng kwan din is yung nangyari nga sa dito. So baka naka-apekto din si dito, so baka nagkuan yung company. So yung mga strategies nila, so baka in-apply sila ng strong strategies para medyo yung investor at mga trader is hindi rin makuha sa kanila. So medyo malaki, 2.39k ang palitan ng mga trade. So marami ang nag-take profit kasi 2.39k So yun ang mapapansin. So masasabi ko medyo downtrend itong si Tel. So yun guys, ating masasabi dito. Ang nakita ko lang ngayon na medyo magandang company na kabang-abang sa ating PSE is si Tech dito sa mga trending. So marami naman mga company na pwedeng abangan guys. So dito
medyo marami naman dyan ng mga company na medyo maganda yung takbo. Yung si Robinson Retail, so maganda rin naging takbo niya. Ito, Robinson Retail Holding, so medyo overbought na lang siya. So mga company din dito. So to Ayala Holding Corporation, so maganda rin, Ayala and Logistic Holding Corporation. So ito sa mga company na ating laging binabantayan, retail. So medyo afford natin yung mga price nila, yung mga part na to. RCI, so Philippine Infrared nga yan, number 1. So si Green, so maganda rin mga takbo ng mga company na to guys. So medyo may profit pa na ibibigay si Green. So medyo nag-widening siya, ibig sabihin medyo green candle, so nag-cross, so possible may uptrend pa to na ibibigay. So yun ang ating mga company. So yung mga sa trending ngayon is medyo monitoring na lang tayo mangyayari sa atin doon. So, dito may nakikita tayo si Green, si ALC, si yung RHI, pero medyo na yan. Si Aba, medyo maliit lang naman ang kanya. Eagle, so halos naghahabol yung mga construction ngayon. Magbuhos. Ito, sino to yung malaki? Yun nga, si Pure Gold, guys. So medyo maganda yung mga takbo. URC, Universal Robina Corporation. So pinakamagandang takbo nito guys ngayon na maganda naging takbo niya ang itong company to sa ating PSE, itong si Universal Robina. So ilan sa mga company lang yan guys, na dyan si Pure Gold Robina, si Pure Gold, sa URC, si JG Summit Holding. So medyo may uptrend na pinoform. So yun lang guys ang masasabi ko sa mga company na to. So Bita, so medyo may pagalaw. So may marami mga company naman, si Bloom guys. So ating nakikita ngayon. So kung naman sa mga nag-trending guys, is marami ng mga company dyan na pwede ipag-tradean. So dito kasi guys, medyo monitoring na lang mangyayari sa atin dito nga, gawa na nasa nearly na siya, malapit na sila sa mga red zone na tinatawag o sa overbought na part. So guys, yun lang masasabi ko sa ating PSE. So ako, naman sa hindi is nasa global muna ako gumagalaw, nagte-trade ngayon guys. So yun lang guys ang masasabi ko sa inyo. Sana may napulot kayo at may naibahagi akong ideya sa inyo. So maraming salamat sa inyo guys.